2024 na kung saan sa ngayon ay iba't ibang weather system pa rin ang umiiral po dito sa ating bansa. Mayroon pong amihan na umiiral hanggang dito po sa northern part ng Northern Luzon, easterlies naman sa silangan ng Luzon at Visayas, at mayroon pong intertropical convergence zone na nakakaapekto po ngayon sa may Mindanao. At sa ating long range forecast ay wala pa rin naman pong bagyo na namamataan na tatawid po dito sa ating kalupaan. Posibleng hanggang sa matapos ang buwan na ito ay storm free po tayo, pero hindi pa rin inaalis ang posibilidad na may mga low pressure areas na mabubuo within that ITCZ sa mga susunod po na araw. At sa lagay ng ating panahon ngayong hapon, dahil po sa intertropical convergence zone ay cloudy skies with isolated rain sa malaking bahagi po ng Mindanao, at dahil naman sa mga localized thunderstorm ay cloudy skies with isolated rain sa ilang bahagi ng Samar provinces, Leyte, Bohol, Cebu, Negros, Capiz, Calapan at Quezon. At dahil naman sa amihan ay cloudy skies with isolated rains dito po sa ilang bahagi ng Cagayan, ilang bahagi ng Cordillera at ilang bahagi ng Ilocos region. At mamayang gabi, posible pa rin ang mga isolated rains sa ilang bahagi ng ating bansa mula po dito sa ilang bahagi ng Cagayan, Quezon, Calapan, Capiz, Escalante, Cebu, Bohol, Leyte, Eastern Samar, Caraga, Davao Region, Sorsogon, Zamboanga Peninsula at ilang bahagi po ng Sulu Archipelago. Kaya mag-ingat pa rin tayo sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na at posibleng may kalakasan ng mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Mindanao. Dati naman pong mga baybayin, iwasan na po muna natin ang papalaod sa buong seaboard ng silangan ng ating bansa, maging sa seaboard po ng Batanes, Mabuyan Islands, Cagayan Seaboard at Ilocos Norte Seaboard, dahil ang mga alon dyan ay posible po na aabot hanggang sa 3 to 5 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan na po muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang